Ito yung sinasabi ko ho sa inyo kanina na merong binabatikos na naman ang Vice Presidente. Simula po doon sa mga kapulisan, doon sa pagpapakalat ng mga kapulisan sa ating mga kalsada, simula po doon mga bossing. Ano? Kontrabida ang Vice Presidente. Bakit daw late na ang ating mga kapulisan? Ang tagal na po may mga CCTV eh. Bakit daw may mga police visibility pa? O, may mga pagtayo ng mga pulis, paglakad-lakad ng mga pulis. Kasi po yun yung pinaka-epektibo para po magawa yung 3 to 5 minutes na gustong mangyari ni General Torre na dapat kapag kami tumawag 3 hanggang 5 minuto nandun na yung kapulisan. Makikita nila sa CCTV, oo nga, may nangyari-yari. O sige, punta ka na doon. Dahil may malapit pong nakadestino doon sa lugar na yon, 2 minuto, 3 minuto, nandoon na agad. Di po ba, mga kababayan? Nandoon na ho agad. Ayaw ni Sara Duterte noon. Kung yung tipo bang makakontra lang. Ngayon, eto. BP Sara binengga ang palasyo. Mas may plano sa ICC witness kaysa sa mga Pinoy Middle East. Naalala niyo po ba mga bossing nung nando sa Australia ang ating Vice Presidente, sumisigaw po ng bring him home para sa isang tao, si Duterte. Naalala niyo din po ba? Ang layo na ng video kasi, natabunan na yung video. Naalala niyo din po ba nung ibinlag ho natin mga bossing? Binlag po natin na ang ating Pangulo, mga kababayan, ay nananawagan doon sa ating mga kababayan na nandoon sa Middle East. Di ba? Na nandoon ho sa Middle East na merong repatriation program ang gobyerno. At ito nga po, yung unang-unang ibinalita natin o yung unang-unang nireaksyonan natin na vlog, mga kababayan. 6 na Pilipino na po ang nakauwi na galing po sa Iran. No? Sabi ni Arman Raquinho, first time in the Philippines may ganyan. Kaya maraming nabudol. Di po ba? 6 na mga Pilipino at meron pang mga sunod. At hindi lang po basta iuwi ang programa ng Pangulo. Pagka nakauwi na po, aalalayan, aantabayanan, titignan kung ano yung posibleng trabahong maibigay sa kanila na uukol at lalapat sa kanila. Kung wala naman, kung gusto namang magnegosyo, papahiraman ng pondo. No? So hindi lang po basta iuwi. Kasama na rin po doon yung pag-alalay. 'Di ba Gabriel Marcelino? Live po ba ito? Hindi, isipin niyo na lang. Shinout out ko kayo sa replay. BP Sara binengga ang palasyo. Mas may plano sa ICC witness kaysa sa mga Pinoy sa Middle East. Kasi ho, mga kababayan, di ba anong sabi ng DOJ? Tutulong kami doon sa mga walang kakayanan na pumunta doon sa ICC. Kaya yan ang dali ni Inday Sara Duterte. Alisin ko muna ho ito ha. Kasi kailangan ulit nating ipakita mga bossing yung litrato ho nung balita na 6 na kababayan natin na OFW from Iran ay nakauwi na po. At madami pa pong ibang mga susunod. Para mapakita natin na meron talagang plano ang Pangulo na hindi totoo yung sinasabi ng ating Vice Presidente. Kumbaga, makaano lang, makakontra lang ho. Di ba? Ayan 6 na OFW sa Iran dumating na sa Pilipinas. Alam natin, Iran ang sentro ng digmaan po. Ngayon, ibalik natin ito. Babasahin natin Sabi dito, mga bossing, binengga ni Vice President Sara Duterte ang naging tugon ng palasyo na handa raw ang bansa na tulungan. Aray ko po, ayaw nila kasi yan. No? Kasi the more na madaming titestigo, mas lalo pong madidiin ang dating Pangulo. Kaya mapapakamot to the max sila talaga sa ulo.
Asa na palasyo na handa raw ang bansa na tulungan ang mga tetestigo sa ICC laban sa kanyang ama na si dating Pangulo Duterte. O, eto, rektahin na natin. Dito na tayo. May pera ka, mayroon ka palang airplane para mag-hold ng witnesses. Abo, yung mga witness ho, mga bossing ha, matagal na pong mga witness yan. Nakaupo pa ho ang dating Pangulo. Nandyan na yung mga yan. Naghihintay lang po ng tamang oras. Bakit hindi umusod na agad-agad yan? Paano mo papausugon? Paano mo pa didiretsuhin, no? Kung ang nakaupo dating Pangulong Duterte. Di po ba? Siya nga yung nirereklamo Ngayon, ang pinapalabas at gustong palabasin ho, mga bossing ng ating Vice Presidente, mas inuuna nyo pa yung magdala o magpadala ng mga testigo doon sa ICC. Samantalang ito, yung mga kababayan natin sa Middle East nangangailangan ng tulong para mapauwi, para umuwi sa Pilipinas. Kaya po kailangan natin ipakita yung mga nakauwi na ho. Hindi po natutulog ang Pangulo. No? Sila ho, mga bossing, ayun, bring him home ng bring him home. Ang Pangulo, bring them home. No? Yung mga kapwa natin Pilipino na naiipit po sa digmaan. May pera ka, mayroon ka palang airplane para mag-hold ng witnesses papunta sa The Hague. Pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-hold ng Pilipino galing sa Middle East. Oh. Yari na naman sila. Wala na naman. Oh. Yun pong sa atin, mga kababayan, kaya ko po ipinakita sa inyo yung litrato na iyon. Baka hanapan po tayo ng mga DDS Mark, ano yung sinasabi mo na merong mga Pilipinong pinauwi? Wala naman Kasi alam niyo naman po yung mga DDS. Kailangan isinusubo po sa kanila yung yung kutsara. No? Kailangan lahat yan ipifeed mo sa kanila. Pero kahit po na ipakita na natin, kahit po ganyan, mga bossy, hindi pa din po papaniwalaan yung mga yan. Kasi mga nabulag na po. Idol nga nila kasi Di ba? Idol nga po siya na. Ayan pa, idagdag nyo pa yung sinasabi ni A Lonely TV. Kahit saan, reject. Australia, reject. Belgium, reject. Ang dami ho kasi nilang inuuna. Hindi po sila tumututok doon sa mismong dapat sagutin. Si Koopman, ang napapansin ko kung ano-ano ang inuuna, pampatagal ang inuuna ho. Ipaalis natin yung dalawang judge. Kasi bias yan kay Duterte. Akala yata nag-aabogado sa Pilipinas at uubra sa yung ganong estilo sa ICC. No? Reklamo natin yung dalawang judge, paalisin. Hindi nangyari. Ito, interim release naman, naghahanap pa pala ng bansa. Wala naman palang bansa na gustong tumanggap. Sino po ba ang bansang gustong tumanggap sa sakit ng ulo